Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Diyos na buhay. Bago po tayo magsimula sa ating sermon, tayo po muna ay pumikit at manalangin. Mang dakila, mang banal, mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Maraming salamat, Panginoon ko, sa magandang umaga. Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa kawalan ng sakit karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa iyong presensya ngayong umaga. At Lord, ngayon pa lamang, inakin na po namin ang katagumpayan. Panginoon ko Diyos, ang iyong salita. Baguhin niyo pong buhay po namin, Panginoon ko Diyos. Speak to us individualized, personalized, not by might nor by power, but by your Spirit, Panginoon ko. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, kaming lahat ay magуwi ka ng Amen. Praise the Lord. Sabi sa Biblia, death and life is in the power of the tongue. Kaya sabihin natin yung ating declaration. Sabay-sabay tayo. Be anointed to listen, be anointed to receive, be anointed to listen, be anointed to receive, be anointed to listen, be anointed to receive. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ngayon po ay magpatuloy natin yung ating sermon series na The Great Commission. At share ko po muna ang ating slide. Praise the Lord. Ayan. The Great Commission. At ang text natin ay matatagpuan sa Matthew 28:18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ayan. Unang lesson, ayan, binanggit dyan ang Trinity. Although hindi binanggit ang term Trinity, pero dyan binanggit the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ano ang mga lesson dyan sa verse 9? Unang-una, the claim, God, the authority of Jesus. Walang ibang nag-claim ng ganyan katinding authority kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. At sabi dyan, all authority on heaven and on earth, hindi lang niya sinabi, napatunayan pa niya. Actually, sinabi niyan after he had risen. Ngayon, kung meron pang nag-claim, others claiming it, having it, they don't have it. Ngayon, ano bang instructions? Sabi sa nabasa natin no go. Anong ibig sabihin nun? Get out from our comfort zone and preach the gospel. Kung mapapansin ninyo, hindi ba, coincidence ba yan? Ang salitang gospel, may two words na GO sa unahan, ay ibig sabihin go, gospel. Okay? So we have to get out from our comfort zone. So kailangan tayong ay kumilos talaga. Ngayon, make disciples. Ano bang ibig sabihin ng disciple? Learns, follows, and lives like Jesus. Disciples make disciples of all nations. From the Greek word ethnos, eto na kapatid, race, tribe, especially foreign. Ayan. Ngayon, the procedure, baptizing them, ang Greek word niyan ay baptizo, no, to submerge. Pero kung tutuusin, ang essence ng baptism ay declaration mo na ikaw ay namatay at muling nabuhay. So, ang ibig sabihin ng baptizing them, identifying them with the death and resurrection of Christ, of Jesus Christ. Ngayon, teaching them. Ngayon, teach them so they can obey. Hindi lang to learn, so they can obey. Ngayon, as teacher, we have to lead by example. Okay? Ngayon, the promise, actually, kung pwede ko nga ito baguhin, the fact. Kasi ang sabi dyan, surely. Ang promise, I am with you always. So it is a fact. So before you go in um, going and make disciples, we have a personal a presence of Jesus. Yan ang kanyang pangako. Ngayon ang time frame, ayan, maganda itong time frame na to. Meron itong meaning to the ends of the age. Kailan yan matatapos? Until Jesus returns. Ang message diyan, unang-una, Jesus will return. Amen? Ngayon, bakit ba sinabi the Great Commission? Unang-una, great source. The source is Jesus Christ. Ang great purpose, ayan, to share and preach the gospel. Ang great scope, kasi nga of all nations.
Ngayon, ang great partnership, di ba? Kasi partnership natin ang ating Panginoon Jesus. Ngayon, ang ibig sabihin ng co-mission ay shared from co. Pag, di ba? Ang ibig sabihin ng co, yan, shared mission yon. So, ang mission ng ating Panginoong Jesus ay sinishare niyo yon sa atin. So, it is a privilege sa ating lahat na maging kabahagi tayo sa mission ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ah, bago ko ipagpatuloy tungkol sa, kasi binanggit natin kanina na nations ang pinag-uusapan. So ngayon, ang tinutukoy ko dyan ay cross-cultural, other nations, other tribes. Binanggit ko kanina kasi nga ethnos, ang ibig sabihin talaga nun ay people, tribe, especially foreign. Ngayon ang tanong, is cross-cultural mission a command to all believers? Ito pag-aralan natin ngayong umaga. Unang-una, sabi sa Matthew 28 verse 28:20, to the end of the age. Ngayon kung ito inutos lang para sa mga disipulo, bakit pa sinabing to the ends of the age? So ibig sabihin nun, kung ito hanggang disipulo, edi sana lang until you, kausap niya kasi mga disipulo, you live para hanggang sa kanila lang. Kaso mabinanggit talaga to the end of the age. So ibig sabihin niya, Jesus was speaking to his first disciple, the apostle, but his words carry an ongoing authority. The command is not limited by time. No? Ngayon, meaning all nations, binanggit. So, the command is cross-cultural by nature. Jesus calls his followers to reach people beyond their own background, language, or borders. Talagang pinag-usapan talaga dito ay nations. No? Ngayon, who is responsible? Uh, Ang sagot, lahat tayo, all of us. Ngayon, meron two ways yan, directly and indirectly. Maganda tong I decree na I declare, makuha to ng bawat isa at makukuha ninyo to mamaya pagkatapos ko. Who's responsible? All of us directly. Some believers are specifically called for cross-cultural or even national missions. Mapapansin mo yan sa Ephesians 4 verse 11, sabi diyan, all he gave some apostles and some prophets and some evangelists. So, so ibig sabihin nun, hindi lahat ay ebanghelista. So, pero talagang mga tinawag. Okay? Ngayon naman, paano yung all of us kung hindi na sinabi mo hindi lahat ay evangelist. So, ito, indirectly. But all believers share responsibility to in the mission. Halimbawa, praying for donations, supporting missions, especially financially or logistics or hospitality. Yan. Witnessing in daily life, sabi sa Acts 1:8, you will be my witnesses to the ends of the earth. So, at a living in a way that mirrors Jesus Christ. So, sa mga gantong paraan, di ba, nagagawa natin ang Great Commission indirectly. Ito yung pinaka-message. So, kung ang tanong ay, is cross-cultural mission a command to all believers? So the answer is yes. The command includes every believer. Though the roles differ, some go, others send, but all pray and witness. So ang conclusion, all obeys. Amen. So ngayon, Um, may pwede mong itanong, so sinong mas blessed, yung bang nagogo o nagsisend? Pero actually, ang sagot dyan, those who support missions share in the spiritual rewards of the work. Sabi sabihin ng equal. Ano mga verse dyan? Now that I desire your gifts, what I desire is that more to be credited on your account. Diba? So, yung ang kausap niya diyan ay yung mga tumutulong sa kanya. Sabi, ang tulong ang gagawin ko it will be credited to your account. Sabi sa 1 Samuel 30 verse 24, all will share alike. Diba? Para mas malinaw pa sinabi sa 3 John verse 8, so yung nagsusuporta at yung nagmi-mission ay partnership. Ngayon kung tatanungin mo, so ano ba maganda, goer or senders? 'Di ba? O bago ko sagutin yan basahin mo natin itong mga verse na to para at makuha ninyo yung mensahe ng Diyos para sa inyo. Okay? Sa Romans 10:14, ang sabi diyan, and how can they believe in someone they have not heard? How can they hear without someone preaching? Amen?
At sabi pa dito sa Isaiah 6 verse 8, and then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? And I said, Here I am, send me. Diba, naalala ko ang isang pastor ko nun sa Pilipinas, ang sermon niya ay Here I am, send them. So mali yun, di ba? So, here I am, send me. Ngayon, sabihin parang uncomfortable ang pumunta ng missions. Well, gayahin natin yung sinabi ng Panginoong Yesus, not my will, but yours be done. Amen? So ngayon, kung gusto mo mas ano pa, mas ma-intensify ang iyong decision dyan sa goers and senders, ang tanong, ang ating Panginoong Yesus ba, siya ba ay senders or goers of missions? Ang sagot, both. Diba? Sabi sa John 20 verse 21, again, Jesus said, Peace be with you, as the Father sent me, I am sending you. As the Father sent me, ibig sabihin goer siya, I am sending you. Sender siya. So ating Panginoong Yesus is sender and a goer. Mamaya malalaman natin. Ngayon, so as a believer of Christ, 'di ba? As a follower of Christ, 'di ba? Dapat gayahin natin ating Panginoong Hesus. We have to imitate him. 'Di ba? Ngayon, ano ang church? The church is called to be both a goer and a sender. A church, okay? Sabi sa Romans 10 verse 10 to 14, ayan, binasa natin kanina. Ayan, how can they hear without someone preaching to them? How can anyone preach unless they are sent? Diba? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Siyempre, ang uri ng iglesia, ang ating Panginoon Jesus. So kung ano ang Panginoong Jesus, ganun din ang church. Kung si Jesus Christ ay goer and sender, so ganun din ang church, both goer and sender. Amen. At ganito po ang nangyari sa inyo pong lingkod, mga kapatid. Nung natanggap po namin yung calling na preach sa nation, ito yung mga natanggap naming salita ng Diyos. Actually, gustong gusto ko yung sa Tagalog. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa at ng kakayahan na makatupad sa kanya kalooban. Sabi diyan sa Philippians 2:13. Diba? At sabi sa 2 Timothy verse 2, sabi diyan, ibigay mo ang mga pagtuturo sa mga napagkakatiwalaan. Diba? At sa Psalms 2 verse 8, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. At yun yung pinanghawakan namin. So bilang testimony, mga kapatid, amen, ang inyo pong lingkod ay pumunta sa isang, of course, non-Christian country at ang inyo pong lingkod ay nag-mission doon. Hindi lang kami sabay pero si Ate Lydia rin po ay nag-mission din siya, 'di ba? Kung saang bansa ako nag-mission, doon din siya kaso nga lang nauna lang ako ng mga ilang araw. So kami po ay mission. Amen. Okay, mga kapatid, gusto ko sana ipaliwanag pa kaso nga lang because of time constraint, gusto ko ipaliwanag sa inyo kung ano ba yung nasa puso ng mga missionary. Amen. Pero ito, kailangan kong gawin ito para maunawaan ninyo. Okay, so baka first time ito pero I have to do this, mga kapatid. So inyo pong lingkod ay awit muna. Ngayon, kung alam niyo itong kanta na to, ay ito naman ay nasa YouTube din. Ang title nito ay Preaching the Cross. Amen. So awit po ang inyong lingkod. Hallelujah. I'm the lowest of the low, wretched sinner I am, so unworthy, but you called me with my hope, with my faith and hope in you. I will not be ashamed. You have called me to reach the cross. Where you send me, I will go, if it's for you, my Lord, for I will always proclaim the cross.
till the fragrance of your blood covers all of the earth. I will preach, I will bear the cross. If I live for you. If I die for you. I belong to you in life or death. By the power of the cross, by the hope of the cross, Jesus Christ alone will live in me. I'm the lowest of the low, wretched sinner I am, so unworthy, but you called me. With my faith and hope in you, I will not be ashamed. You have called me to preach the cross. My love for you is the cross. Amen. At yung awit na yan hanggang ngayon ay ginagamit ko pa rin po yan sa pag-worship. Actually, kami pong mag-asawa ay yan ang aming wino-worship. Ngayon, kung mapapansin niyo, yan, ang heart ng mga missionary talaga ay seryoso, dedicated, no? Well, kung tatanungin po niyo ang inyong lingkod, ayokong siyang tawaging scary kasi kailangan mo talaga ng discernment at ano siya, satisfying at gratifying, napaka-rewarding, especially kapag ikaw talaga ay may nasharean at nakaranas ka ng actually totoo yung talaga sinasabi sa Biblia, mararanasan mo talagang yung mga himala. Hindi ko nga lang maipost sa mga pictures pero naranasan namin diyan yung mga may mga pinagpray kami at gumaling. Amen. So, ito yung heart ng mga preachers at alam kong diyan sa kung paano yung heart ng mga missionaries at yan din yung heart ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, ngayon balikan natin yung ating topic kanina tungkol sa pagmimisyon. Ito ang pattern of mission expansion. Dito marami masasagot ang lahat. Okay, kanina kasi sinabi ko na um, lahat ba ay ang cross-cultural mission ay for all the believers? Ang sagot natin ay yes, directly or indirectly. Okay. So ito, basahin natin ang Acts 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Okay? So, ito ang pattern of mission expansion. Makinig, may pandinig, Holy Spirit help us. Okay, so from local to global. Jerusalem, start where you are. Family muna. Ayan. Home. Okay, sige, makuha pa natin to. Tapos sumunod, Judea, reach nearby regions or people similar to you. Yan, katrabaho mo, kasamaan mo sa kumpanya. Yan. Samaria, reach those who are different or ones are avoided. Yan, medyo palawak ka na ng palawak. Kasali na dyan ang prison ministry or community. Yan. And of course, yung pinaka-last ay ang ends of the earth. Ayan na, reach the whole world. Ano ba ang lesson ng ano na yan, pattern of mission expansion? Makinig ka paninig. It's not about choosing between local or global, but growing from local to global in obedience and love. Ano bang message ngayong umaga? So kasi mismo binanggit ng ating Panginoong Jesus talagang um, big disciples of all nations. Of course, bago ka dumating doon sa nation, siguraduhin mo muna ang pamilya mo ligtas. At ang paligid mo ligtas, yung kapitbahay mo, yan, yung katrabaho mo, di ba? And bago ka dumating sa ends of the earth. Amen. The point is, it's not, sinulat ko, it's not about choosing between local or global, but growing from local to global. Hindi dapat mawala sa isip natin na hanggang dito lang ako, kaya binanggit ko na kanina,
na ano na umalis ka sa iyong comfort zone. Hanggang dito lang ako sa within the kapitbahay, within my relatives, tapos hanggang tapos na hindi. Kasi binanggit ng ating Panginoong Yesus talaga to the nations. But then of course, Acts 1:8, bago ka dumating sa nations, unahin mo kapatid ang iyong pamilya. Especially kung ikaw ay may asawa, yung katabi mo sa higaan, ang mga anak mo, tapos ang mga kapatid mo, ang mga katrabaho mo, ang kapitbahay mo. Yan. Tapos kung community works, binanggit ko kanina, prison ministry, di ba? And to the ends of the earth. Nakuha po ninyo ang pattern of mission expansion. Mabilis lang po yung ating mensahe ngayon pero I declare makuha po ninyo ito ngayong umaga. Why evangelize? Amen? Okay. People don't lose their value even when they are lost. No? Ano ba yung parable of the lost coin? Kung alam niyo yan, basahin natin sa Luke 15 verse 8 to 10. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and say, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of angels of God over sinner who repents. Amen. Kahit naggaano pa kasama yan. Ngayon, napakagandang revelation ito mga kapatid. Pwede mo tignan ang iyong sarili at ang ibang mga tao at dito ay ma-encourage tayo, ma-evangelize. Unang-una, hindi mawawala ng value ang ibang tao. Gaano pa siya kasama, gaano pa siya kalayong ligaw na landas na masasabi mo. Pero hindi pa rin nawawala ang value nun sa mata ng Diyos. Importante siya, mahalaga siya. Amen. Ganun na, tingnan mo na rin ang iyong sarili na sabi mo ang dami kong nagawang kasalanan, parang hindi ako karapat-dapat, pero hindi nawawala ang ating value sa ating Panginoon. Di ba? Sabi nga sa Biblia, kahit patay pa tayo sa ating mga kasalanan, ay minahal na tayo ng Diyos. Amen. As a Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Amen. Napakaganda. So ang ating Panginoong Yesus ay hindi lang pumunta dito sa mundo para magligtas, di ba? Not only to save, but also to seek. Amen. It is the purpose of Jesus Christ, not only to save, but to seek. And ang pinaka-last ay madaling tandaan, pwede tayong magbilang 1, 2, 3, 4. Yan, 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. This is good and pleases God our Savior who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. It is the will of God. Amen? So kung bakit tayo nag-evangelize? Kasi mahalaga ang bawat tao. At ito ang purpose kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus. Diba? Hindi lang siya, ang Panginoong Hesus ay hindi lang pumunta para magligtas, kundi talagang hanapin sila. Amen? At ito ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay mag-evangelize tayo, humayo tayo. Amen? Ngayon, para mas maunawaan natin yung seek and save the lost. Ayan. Simplihan natin yung analogy. Amen. So halimbawa, meron kang hinahanap na tao. So una mong gawin ay magpa-skill ka, di ba? Tapos ngayon hindi ka lang uupo doon at maghintay. Kung talagang importante talaga sa iyo at mahal mo, lalabas ka, makinig mo yung pandinig. Lalabas ka talaga at magtatanong ka, mag ah, maghahanap ka ng mga tao at share mo yung information tungkol sa taong tinutukoy mo. At hihingi ka ng mga tulong yan, sa mga pulis. Napakaganda nito. Napakaganda mga kapatid. Ito'y magandang revelation. So ganoon din ito seek and save the lost for missing persons. So, ngayon naman itong action dapat ng church. Yan. So kanina nag-post tayo din, nag-post tayo sa ating nag-post tayo online, meron tayong mga posting. Ngayon kung kanina ay lumabas, so ganoon din ang church, dapat ay hindi lang nag-iintay na hindi lang porket see you in church tapos upo na, hindi, dapat lalabas talaga. Lalabas. Amen? Tapos share ang gospel. Yan, may daladalang flyer mag-share. Amen? At kung ang sa pag nawawalang tao ay
humingi ng tulong sa mga pulisya, sa mga experts, no, sa paghahanap. Ganun din po ang dapat ang church, no, hingi tayo ng tulong um, um, sa mga senior pastors natin. At salamat sa Diyos. Ayan. At humingi at tinulungan ng ating church, ng ating mga facilitators na kung paano mag evangelize, humayo sa labas. Amen. At iyon ang gawa ng church. Praise the Lord. Okay. At ano bang personal reflection, no? At mabilis po tayo ngayong umaga at nawa po nakuha ninyo ang ating mga mensahe. Nawa sa pasimula pa lang inaalala ninyo at nasagot na, no? Tungkol sa senders and goers. Tapos it's not about choosing, but it's a part of growing, na hindi dapat mawala sa puso natin ang pagmimisyon kasi sa nation. Pero bago ka dumating doon, simulan mo muna sa mga tao sa paligid mo. Amen. Simulan mo muna sa loob ng iyong pamamahay, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong lolo't lola, tito, tita, tapos sa kapitbahay, tapos sa iyong katrabaho, tapos sa mga sabi doon sa mga nabasa natin kanina, sa avoided people, yan, sa prison ministry, mga ganyan. Tapos saka ka pumunta sa nation. Amen. Ngayon, ano ba personal reflection ngayong umaga? Napakaganda ito mga kapatid. Acts 3 verse 6. Then Peter said, Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Well, malamang kung bakit hindi ka nakakapag-share, baka talagang isi-share. Baka ikaw mismo. Paano mo ma-share ang salvation kung ikaw mismo ay hindi ka pa sure sa iyong kaligtasan? Amen? So mamaya magkakaroon tayo ng magkaroon tayo ng altar calling mamaya. Amen? So anong personal reflection muna? Isang katanungan, ikaw ba talaga ay pupunta sa langit? Do you know for certain that you will go to heaven? No? Number two, simulan ko ito sa Ecclesiastes 12 verse 13. And here is the conclusion of the matter. Ito talagang pinakabuod. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. So, kung sa palagay mo parang ang buhay mo parang walang direksyon, parang hindi ko alam, walang kaayusan, hindi ko alam kung ito lang ba talaga ang buhay, gigising, babangon, magtatrabaho, kakain, matutulog, tas ganun lang ba? Find your purpose in co-mission. Kung if you're looking for your mission in life, then find your mission in the mission of Jesus Christ. Yung gusto mong, kung naghahanap ka ng mission, edi doon ka na sa mission ng ating Panginoong Yesus. Amen? To save the lost and to seek them. Amen? At ang pangako ng Diyos napakaganda. I am with you always. At ito yung hinahangad-hangad ng bawat isa. Marami na ako narinig na exhortation dito. I am with you always. I am with you always. Pero meron siyang condition before that promise. Yan. We have to share in His mission. Amen? At ito yung reward niya. Amen? The presence of Jesus Christ. His personal presence. Diba? Kasi sinabi niya, I am with you always. At ang pinaka-last ng ating personal reflection, ngayong nalaman natin, yung we have to obey the call, pero hindi lang, okay, I find my purpose in the mission of Jesus Christ. Hindi, tumayo tayo, hakbangan natin. Amen? Therefore, go and make disciples of all nations. Kasi faith without action is dead. So, ngayong umaga, simulan na natin sa panalangin kung meron tayong mga kapatid, kamag-anak, mga parents natin, katrabaho, kapitbahay, no? Na nire-reveal sa inyo ngayong umaga, simulan natin sa panalangin at ang objective natin ay mahayuan sila. Hindi na ang objective lang naman natin ay mag-share. Naalala ko nga nung kami ay naghayo at
Kasama ko ang isa sa ating mga facilitators, no, sa ating mga experts sa ating WWL. Naghayo kami ni Pastora Nelia, tapos nung naghayo ako, shiniran ko. Tapos nung dumating na ako sa bahagi ng naging makabuluhan ba ito, ang sagot niya ay okay lang, no? Ngayon, parang iisipin ko kung tutuusin, nag-effect ba 'yun? Hindi, kasi ang kapangyarihan um, Diyos ay ang kapangyarihan ng kaligtasan ay nasa kanyang salita, di ba? Basta ang objective lang natin ay mag-share. Actually, salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Jerry kasi pinagpatuloy niya talaga ang paghahayo. So ang objective natin mga kapatid is just to share ng share. Amen? Yun ang ating purpose, at ang Holy Spirit na ang kikilos at magko-convict. No? Dahil ang kapangyarihan ng kaligtasan niya sa kanyang salita. Amen? Amen. Ito na po ang ating conclusion. Ang ating conclusion ay ang verse din natin kanina. No? Ang ating um, ito. Then Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. So, bilang altar call conclusion, Jesus is calling us, amen, not just to believe, amen, but to go. Amen. So, kahit na nag-post tayo ng come and see us, pero hindi eh. We have to go out. Hindi lang tayo basta, okay, let's wait and see. Hindi, we have to go out. Ganon din yun sa ating mga family. Pinag-pray natin. Hindi, we have to go out. We have to seek them. Amen. The Great Commission is Jesus' desire. Amen. Go and make disciples of all nations. When He promises, I am with you always. So today, if God is stirring your heart to go, to pray, to send, say, here I am, Lord, send me. Hindi send them, send me. Amen? So kung nasa iyo ang burden sa iyong kamag-anak, sa iyong lolo't lola, tito tita, kapitbahay, meron kang burden, at ang binasa kong verse kanina, ang Diyos na bibigyan ng pagdanas at makatupad sa kanyang kalooban, bibigyan kanya ng una muna ang desire, and ang desire, then the ability. Amen. So, here I am, Lord, send me. And the pinakalas, the world needs Jesus. Let's obey His call. Amen. Until every soul hears and every heart knows Jesus' name. Amen. Dahil hindi babalik ang ating Panginoong Yesus da, hanggat hindi lahat ay nakarinig ng kanyang salita. Amen. Kaya dapat ay maging kabahagi tayo sa pag-share ng Word of God all over the world, directly or indirectly. And we have to grow from local to global. Amen. Naging makabuluhan ba mga kapatid ang ating mensahe ngayong umaga? Na-receive po ba ninyo? Amen mga kapatid. Tayo po muna ay pumikit manalangin. Amen. Hallelujah. Pilipan natin ng Diyos. Mang dakilamang banal, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon ko, O Diyos, sa iyong salita, O God. Panginoon, sa mga sandaling ito, you are flashing faces, Panginoon ko, O God, sa bawat isa, Panginoon ko, O Diyos. Lord, sa mga taong mahal po ninyo, Panginoon ko, O God. And Lord, you are telling us, Panginoon ko, that even to them, you died for them, Panginoon ko, O God. And Father, I decree na, I declare, Panginoon, nasa after na ma-receive po namin, O God, ang desire, and Lord, we believe and we declare and we claim it, Panginoon, ability will come, Panginoon. And also, O God, also to the church, Panginoon, empower us, Panginoon ko, for every victorious na paglabas po namin, Panginoon ko.
And Lord, I decree now, I declare, O Lord God, that going to nations will be upon the heart of each and every one, as in the heart of Jesus, your Son, Jesus Christ. And Lord, as you have promised, Panginoon, that you will be with us always, Panginoon. Help us to find our purpose in life in your mission, Panginoon. And Lord, help us, O God, to be your partners, Panginoon, in your mission in saving and seeking, Panginoon ko, O God. Maraming salamat, O God, ngayong umaga sa katagumpayan, O God, ang iyong mensahe. We claim it, we receive it, Panginoon. Lord, hindi kami lalabas with the same condition na kami pumasok. Sa pangalan ni Jesus, sa patnubay kabay ng Banal na Espiritu, kaming lahat ay mag ka ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. God bless you all. Hallelujah.